Praise the Lord, bless you, beloved brother Benji Durian. Taas mo ating makamay may mahal, tayo magkaisang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoong Isus, sa pagdalangin namin kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, ang iyong propeta sa huling kapanahunan, sa oras na malapinon, sa kipagdadala, ang iyong banal na mensahe, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo mahal na Panginoon, pangunawa ang bawat isa narito, hipuin mo sa kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan. Hallelujah sa iyong dakilang pangalan na sinasawin magawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa aming kalitan in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Una-una po minamahal ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved noble evangelist pastor, Wildy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved noble assistant pastor Luis Almeda. Sa inyo lahat, minamahal na mga kapatiran, to my beloved co-workers, co-preachers, at mga beloved livecast viewers, magandang hating gabi na po sa lahat. Everybody say praise the Lord. Minamahal, konting adjustment atin pong gagawin dahil nasa adjustment, minamahal, hindi pa tayo nakabalik sa normal talaga at saka panahon na rin na matulog yung ating mga kapitbahay. So next overnight, para hindi masyado makagising yung ating mga kapitbahay, ay wala na po tayong choir nakakanta. No, puro patotoo na lang. Pwede naman kayo mag-alay ng awit para tuloy-tuloy ang ating overnight. Amen. Everybody say praise the Lord. So, hindi maiwasan pag may choir kasi hindi gagamit ng drums. Tapos may mapuspos, tala sumisigaw. So, maya-maya mayroon nang pumupunta dyan. I-report na tayo sa police. Baka may papasok dito lahat na sumisigaw, baka hulihin. Amen. So, nasa atin ang adjustment. Amen. So, sabi ng Bible, minamahal, na kailangan yung ating fellowship na manatili. Sa panahon ng mga apostol, hindi naman sila gumagamit din ng microphone noon. No? Wala naman yatang drum set yung panahon ng mga apostol, pero tuloy-tuloy pa rin ang kanilang fellowship. Kahit hinahabol sila, kahit hinuhuli sila, nandoon sila sa katakom, sa mga tago ng mga lugar. Alam yung katakom? Underground. Mga cave, no? O underground. Doon sila parang ganun ang ginagawa sa Middle East, sa Saudi Arabia. Sila po ay nagtitipon sa underground o tinatakpan yung mga dingding para hindi lalabas yung kanilang mga boses. No? So tuloy-tuloy pa rin ang pagsamba nila doon, bagamat bawal dahil hindi naman sila naririnig. Amen. Para hindi mahalata na may pagtitipon, hindi sila sabay-sabay na pumapasok. Tigdalawa, tigtatatlo, may interval na minutes. Kasi pag sabay-sabay, malaman mayroong pagtitipon dyan. I-raid sila. So, ganun ang sakripisyo nila minamahal. Pero tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagsamba sa mahal na Panginoon.
So, sabi ng Biblia, minamahal, ang importante lang na huwag nating ipagliban ng ating pagtitipon. Ges 25 ng Hebrew, ating pong basahin. Hebrews 10:25. Ito po sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 10, ang talata po ay 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugal ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. No? So, wag nating hayaan na hindi na tayo nag-assemble, no? Hindi na tayo nagtitipon. No? Kasi yan ang kalakasan ng mga anak ng Diyos, yung pagtitipon, yung fellowship. Amen. So, yung ibang ating mga kapatiran, uhaw na uhaw sila, gutom na gutom sila, minamahal. So, kahit nga sa bundok, yung pumunta kami ng Bohol, in-invite kami sa isang outstation. Yung kanilang chapel ay nasa tuktok ng bundok, layo sa mga kapitbahay. Hindi na po nagreklamo yung barangay kasi malayo. Ang nagreklamo, NPA. Pinuntahan sila ng NPA, sabi ng mga NPA, hinaan lang yung sound kasi nakaabot sa kanilang kampo. So, kahit saan ka pupunta, mayroon pa rin magreklamo. Amen. Pero hindi naman sila pinahinto. Pinahinaan lang. No? So, yun yung ating gagawin. Malay natin sa ating pagsunod, doon sila mahihipo. Amen. Kasi pag sumuway tayo, lalo silang magagalit, lalo silang mamawala sa mahal ng Panginoon. Dahil hindi sila mabless, minamahal. So sabi dito, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. No? So, kailangan sa mga anak ng Diyos minamahal ay huwag talagang ipagliban ang pagtitipon. Amen. Baka madatnan tayo, pagbalik ng Malapinoon, nanlamig na tayo, minamahal. Nawala na yung unang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. So, yun yung ating, sabagay yung panampalataya natin nung pumasok kami sa kampo ng Abu Sayyaf, kahit tinututukan na kami ng baril, tuloy-tuloy pa kami nagpupuri. Pero walang drums yun. Pero galit pa rin ng Abu Sayyaf sa amin dahil hindi sila makatulog Pupuri kami. Kahit nakahiga na kami na nagpupuri, gusto pa rin talaga ng mga Abu Sayyaf na ipikit yung mata namin. Pina-flashlightan yung mata namin pag gising pa, nagagalit sila, minamahal. Maawit pa rin kami. No? So, kasi doon sa pagpupuri, nandyan yung kapangyarihan. Amen. So, marami namang classes pagpupuri, minamahal. Pwedeng nagpupuri kang sumisigaw, pwede rin hindi. Pwede kang nakahiga, pwede kang nakaluhod, pwede kang nakatayo. Depende sa sitwasyon. Everybody say, praise the Lord. So, halimbawa, nakahiga ka, pupuri ka sa mahal na Panginoon. Tanggap pa rin ang mahal na Panginoon yun. Yung mga bedridden na hindi sila pwede magpuri. Kailangan nga nilang magpuri para gumaling. Amen. Yung mga nakatayo.
nakaluhod. Depende, may namahal. Ha? Bastang importante, yung ating pagpupuri ay taus-pusong pagpupuri sa Diyos. Dahil sabi dito sa 30, sa Hebrews 10, 30, 31. Amen, praise the Lord. Sabi nga dito ng Hebrews 30, 31, sapagkat ating nakikilala yung nagsabi, aking ang paghihiganti, ako ang gaganti, at muli huhukuman ng Panginoon ang kaniyang bayan. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Kakilakilabot na bagay na tayo po'y mahulog sa kamay ng Diyos. Tayo po ngayon ay nasa kamay ng Diyos. Amen. Pag tayo po'y mawala sa kamay ng Diyos, nakakatakot po yan. Everybody say, praise the Lord. Pag ikaw ay nasa kamay ng Diyos, walang diablo o demonyo na makakagalaw sa iyo. No? Walang persa ang kaaway ng Diyos na kunin ka sa kamay ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. So, sinabi ng Bible kung anong gagawin natin. Tayo ay sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ayan yung buhay natin eh. Para tayong isda. Pag ang isda ay tatanggalin sa tubig, anong mangyayari sa isda? Mamamatay, siyempre. Pag ang mga anak ng Diyos ay tanggalin sa pagtitipon, anong mangyayari sa Kristiyano? Siyempre, manghina ka hanggang mabackslide ka. No? Everybody say, praise the Lord. Nasubukan na po natin yung online. Nanonood. Pero iba talaga rin fellowship. Ha? Parang estudyante din yan. Narinig ko kanina sa meeting, nanood yung beloved daughter ko sa meeting ng mga teachers. Sa face-to-face, kailangan na daw yung face-to-face. Pag examination, face-to-face, dahil ang problema doon nila nung online, dami daw cum laude. Ang daming cum laude sa online. Siyempre, pag mag-exam, high-tech na ngayon, minumahal. Makakudigo nga pag face-to-face, yan pa kayang online. Amen. Diba? So, mas advantage yung online sa mga estudyante, daming na cum laude, ang tataas ng grade. Pero kabaliktaran naman doon sa spiritual. Pag online, daming nanlamig. Everybody say, praise the Lord. Mas maganda talaga yung face-to-face, may fellowship. Sa mga estudyante naman, disadvantage naman yung face-to-face dahil hindi ka na makakudigo. Hindi ka na makapaghanda. No? Hindi ka na makapag-research. Hindi ka na makapangopya. Hindi ka na makapagtanong. No? Marami kasing yung online, maraming kalokohan. Pwede mong pansiran doon sa kaibigan mo. Pwede mong pansiran sa kasintahan mo. Ansiran mo nga, ganitong number, bilisan. Tulungan mo ko, dalawang cellphone na gamitin mo, dalawang gadget, 3. Hanapan mo nga, i-research mo nga to. Pagpasa sa answer kagad. Ikaw nga mag-answer nito. Pwede namang sabay-sabay sigurong buksan yung yung account mo. So, pwede kang tulungan. Sabi nga nung isang naging dance lister, salamat sa aking mga kasama. Sabi niya, tagumpay nating lahat ito. Ini-recognize niya yung mga kasama niya na tumulong sa pag-answer.
Ngayon ako ay Dean's Lister. Hindi ko lang tagumpay ito, tagumpay natin ito. Di ba? Ganon. Yan namang mga elementary, ang nag-answer, mga parents. Parents naman na nag-answer. Kaya gusto niya maging engineer ang anak niya, maging doktor. So, kailangan ma-perfecto. Parents ang nag-answer. Ngayon, balik na sa face-to-face. Tayo naman minamahal ay nag-a-adjust din. Habang nag-face-to-face na ang pag-aaral, lahat-lahat, tayo naman ay in-encourage natin na mag-face-to-face na lahat sa pagsamba. Kasi yung iba nasanay sa online. Amen. Manood lang. Nandito na kami. Manood lang. Mamili ka lang eh. Mamili, madali ngayon. Mamili ka lang. Pag yung preacher na napakinggan mo ay natamaan ka, di huwag mo na siyang pakinggan. Di ba? Maghanap ka saan kaya yung preacher na hindi ako matamaan. Pero kalooban na talaga na malapit noon, kahit saan ka makinig, matamaan ka. Naalala ko yung kapatiran sa Tacloban. Nung narinig niyo yung preaching, sabi niya, sino kayang nag-report? Pinatamaan ako. Overnight yun. Kinabukasan, pumunta sa akin. Doon dumalo sa Abuyog. Natamaan din siya. Wala pang cellphone ng panahon na yon. Sabi niya, imposible. Nagpaka-counsel sa akin. Brad, alam mo ba ang buhay ko? Hindi po, hindi ka kita kilala eh. Baguhan po ako, Brad. Dito ko dumalo kasi natamaan ako doon sa Tacloban. Nung napunta ko dito, tinamaan din ako sa preaching mo. Naniwala na talaga ako na mahal na Pinoon talagang kasama natin. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. So, pasalamat siya. Dahil kahit nagpalipat-lipat siya ng dalo, ganun pa rin yung rebuke sa kanya ng mahal na Panginoon. So, napaka-importante ang pagdalo. Dahil doon tayo palaalahanan sa salita ng mahal na Panginoon. Amen. Kasi pag hindi ka na dumadalo, ayun ang disadvantage kasi sa online. Pwede kang mag-online habang harap mo yung plato, kumakain, nanonood, di ba? Amen. Di ba? Pwede yun. Pwede kang nag-online, nagtatrabaho ka. Naglalaba, online, nood ka. Naglalaba ka. Lahat, iba talaga yung face-to-face na pagdalo kasi tinalikuran mo na lahat at nakakonsentrate ka sa mahal na Panginoon. Maliban na lang kung mayroon kang katabi dyan na may business. Diba? O magbuklat siya ng yung brochure ba yan? Brochure? Na ito, may 50% discount. Diba? May mga ganon. Ito, may 50% discount. Bagong sapatos to. Bagong sandal. Ganyan, no? O bagong damit. O ganyan. Mga bag. Merong ganun eh. O nagtitinda ng money. Kukulitin ka. Kuha ka naman ng peanut butter. Pero mas maganda talaga yung unahin ng mahal na Panginoon. Pagpasok mo sa gawain, mayroon akong naobserbahan dito na hindi sila nagtitinda sa gawain. Pagkatapos ng gawain, bumibili ang kapatiran sa kanila ng tinapay. Hindi siya na-disturbo. Everybody say, praise the Lord. So, nakapag-concentrate ka. Kasi pagdating ng panahon, minamahal, baka huli ng lahat. Nauna natin ang sarili natin, hindi tumubo yung ating panampalataya, tapos maiwan tayo sa rapture. Sa bagay, pag maiwan ka sa rapture, tuloy-tuloy pa rin ang hanap buhay. Amen. Yung mga nakasama sa rapture,
hindi ka na makapaghanap buhay. Nasa langit ka na. Ay, yung mga naiwan, tuloy-tuloy pa rin ang hanap buhay. Kaya lang, mahigpit na. No? Mahigpit na, minamahal. Bawat kilos, may mga protocols na. Hindi natin alam after a month or a years, hindi natin alam kung anong mangyayari. Dahil talagang papunta na eh. Mayroon ng tinatawag na practice or sinasanay tayo. Yung pagbiyahe namin sa Bohol, pagsakay sa barko, may haharang. Tapos binuksan yung likod ng JMC, nandoon yung mga pasahero. May tatak na ba lahat? Sabi naman ng mga pasahero, opo, mayroon na pong tatak. Yung tatak, yung logo ng pier. Halimbawa, dumaan ka na doon sa tinatakan kasi parang ink na ganon. So, nasa iyo yung kung saan mo ipapatak. So, sa noo mo ipatatak, sa noo din iganon yun. Ganon mo, kamay. Pakita mo lang. Kasi ayaw nila yung makalusot, yung mga hindi natatakan. So, yung galing Leyte, galing sila ng gawain sa Leyte, pag exit ng Bohol, hindi daw istrikto. Pagbalik, istrikto. May hinahanap sa kanila. Wala sila. Hindi sila tinatakan. Hindi sila makalabas sa gate. Hanggang ngayon yata, quarantine pa sila, minamahal. So, talagang pahirap na. No? Habang pahirap na yung ating mundo, lalo tayong magpakainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yan nga ang dahilan, minamahal, na nagpaplano ang ating Central Church, ang main church, na gagawa tayo ng hindi naman arena or Astrodome, kundi parang Luneta style, parang Amoranto style, na magkasya ng mga 150,000 na kapatiran. Doon tayo magtitipon pag mayroong mga okasyon sa Manila. So, ang balak ay doon sa Bataan. Mayroon po tayong lupa diyan na 14 hectares. So, kasya na siguro yun. Kasi ang Amoranto, 5 hectares lang yan eh. So, yung mga parking area, so mga pastoral house, ganyan. So, yung 14 hectares na yun, patag yung area na yun. Kahit maglagay lang ng, unahin lang yung pulpito, yung stage. O kahit open ground na yan, pwede na. Amen. Kasi, hindi na tayo pinapagamit sa mga public places. Sa Amoranto, sa Luneta. No. So, kailangan nating magkaroon ng sarili. So, dito sa Kawayan, mayroon tayong sariling chapel. Siguro kung maklose natin yan, so ma-minimize na yung sound. Kailang hindi pa natin matapos-tapos dahil kailangan din natin kumuha ng sasakyan dahil sa mga crusade natin, wala tayong magamit. Amen. So binabalansin natin, minamahal. So kung makaipon tayo ng kunti, tuloy na naman yung ating construction. Kailang, unang-unang pinag-iipunan, yung monthly na sasakyan. 29,000 monthly niyan. Tapos yung isa, yung premium, 37,000 monthly. So, kahabagan naman na Panginoon, provided naman ang lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, binabalansi lang natin yan, minamahal. Mayroon tayong kukunin na pastoral house sa San Mariano. O pinuntahan kanina. Pinuntahan. 5,000 ang monthly. Pero sabi ko, hindi galing sa Kawayan, galing sa San Mariano Pambayan. So, may nag-pledge ng makapatiran. So, mabuti na lang kinausap yung may-ari. Sabi niya, instead na magbayad kayo ng advance, ipaayos lang ninyo, baguhin yung atip kasi tumutulo na.
gumawa ng kwarto, kung magkano yung gasto, i-deduct na lang sa monthly. So, at least, kung halimbawa makagasto tayo ng 20,000 doon, so 4 months, hindi tayo magbabayad. Kasi i-deduct man yun sa monthly, hindi sila naghihingi ng advance. So siguro kalooban na rin ng ating kapatiran sa San Mariano, magkaroon na rin ng gawain doon na regular. Magkaroon na ng chapel, magkaroon na ng worker na ilalagay. Total, magre-retire na daw si Brother Charlie within 2 months. So, nag-reveal na sa kanyang Malapinoon na mag-full-time siya. So, tumatawag na talaga Malapinoon ng mga manggagawa. Amen. Natakot naman siguro siyang tumanggi dahil nakaranas na pala siya ng palo na hindi siya makabangon. Hindi siya makalakad. Yung pala, ang kanyang beloved wife ay tinawag na maging finest choir. Oh, kuminsan gano'n, no? Iba yung hindi sumunod, ang iba naman pinalo. Hindi susunod yung wife mo, ang husband naman ang papaluin. Kuminsan yung husband ang hindi sumunod, ang wife naman ang papaluin. Amen. Kasi kung sino yung pinakamahal mo, yun yung papaluin para sumuko ka. Kasi pag ikaw ang paluin, pwede ka magpalusot. Ay, naulanan lang ko kanina. Nainitan lang ako kanina. Ayun, sakit ang ulo ko. Pero kung anak mo lang napalo, ay nako, mahal na Panginoon, anong mapagkukulang ko, di ba? Mahal na Panginoon, patawarin mo ako, mahal na Panginoon. Sundin ko na, mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, mapatunayan talaga natin, Binman, na buhay ang ating Diyos. Dahil nandyan siya kumikilos sa buhay natin. Hindi lang pinagaling ang ating sakit, pinapalo din tayo pag tayo ay nagkakamali. Amen. Everybody say, praise the Lord. So sabi ng Matthew 6:23, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Minamahal, common verse yan. Palagi nating naririnig. Pero kung minsan, ay hindi po natin nalalasap ng mabuti. No? Parang hangin. Pag tayo humihinga, parang normal lang. Parang kuminsan nga, hindi mo alam kung humihinga ka pa. Dahil yung normal lang kasi yung habang humihinga ka, kuminsan nakakalimutan mo, humihinga ka, di ba? Humihinga ka pala, pero nakalimutan mo yon. Dahil nagsasalita ka, mayroon kang ibang iniisip, normal humihinga ka. Parang ganun din sa salita ng Diyos. Naririnig mo parang diretso lang. Diretso. Pero may mga time na pag ikaw ay humihinga, lasap na lasap mo yung paghinga mo kung nahirapan ka ng huminga. Tama? Yung di ba? Talagang every minute, every seconds pag huminga ka, ramdam mo talaga huminga ka. Ang hirap huminga. So, doon mo pa ma-realize, salamat pala sa Malapinoon, libre yung ating paghinga. Lalo na kung naka-oxygen ka na. Oxygen na. Grabe palang pagpapala ng mahal na Panginoon. For how many years? Kung binayaran pala natin paghinga natin, ilang milyon na yung ating nagasto. Amen. Di ba? Ganun din sa salita ng Malapinoon. May mga time na parang baliwala na natin. Pero may mga time na pag mayroon ka ng problema, ay naku, minamahal. Basahin mo na talaga word for word. Tapos magulat ka. Ramdam mo yung presensya ng mahal na Panginoon. Tumutulo yung luha mo. Basa mo na kagad. Dito, basahan ba yun? Palagi binabanggit ni Brother Danny yun eh. Ano ba yun? Seek ye first ba yun?
Pagbasa mo na, but seek ye first the kingdom of God. Tulo ng luha mo. Pero dati, palagi mo narinig yan. Hindi mo naman naramdaman. Amen. Parang kanta din yan, yung pagpupuri. Parang nasanay na yung bibig mo sa pagpupuri. I'll just keep trusting my Lord. Tuloy-tuloy puri. Kanta ka, pero yung isip mo ay malayo. Pero yung bibig mo kumakanta. Pero yung isip mo, iba yung iniisip. Iba naman yung binibuka ng bibig mo. Kumakanta ka. Pero may mga time na habang kumakanta ka, sumasang-ayon yung isip mo, nauunawaan mo yung kinakanta mo. I'll just keep trusting my Lord. Tapos tumutuloy yung luha mo. Bakit ka umiiyak? I-joyful pa yan. Dahil naunawaan mo yung kinakanta mo. Nararamdaman mo. Parang pagbasa din ng Bible yan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. All these things shall be added unto you. Ano po yung all these things yan, minamahal? Lahat na gusto mo. Amen. Hingiin mo sa mahal na Panginoon. Kaya niyang ibigay sa iyo. Dahil ang mahal na Panginoon, ang ating Ama na nasa langit, siya ang pinakamayaman. Kung mayroon kang kilalang pinakamayaman sa buong mundo, wala pa sa kalingkingan sa kayamanan ng Diyos. At ikaw ay isa sa kanyang anak. Ba't ka naghirap? Yung ama mo pala sa langit ay napakayaman dahil hindi ka humihingi. Hindi ka naniniwala na kaya niyang ibigay sa iyo. Everybody say, praise the Lord. Pero kung nirecognize mo siya, Lord, pinakamayaman ka mahal na Panginoon. Walang imposible sa iyo. Ito ang hihingiin ko sa iyo. O, di ba? Ibibigay sa iyo yun. Walang imposible sa mahal na Panginoon. Ang ating mahal na pastor, kinlaim niya, darating ang panahon, pagpapalain kayo. Darating ang panahon, lahat ng mga kapatiran, may mga sasakyan na. At that time na sinabi ni mahal na pastor, ni bisikleta, wala pa. Ni tirahan nila, wala pa. Palagi silang pinapalayas. Lipat na naman. Dahil nangaral ng Ebanghelyo, nagtiwala yung may-ari ng bahay, sige po, pastor, dito na po kayo. After 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, hindi pa rin nakabayad. Pag-uwi, nandoon na sa labas yung mga gamit nila, mahal na pastor. Ano sabi ni mahal na pastor? Sinubukan lang tayo, sweetheart. Ganun pa rin ang preaching ng mga pastor. Ang Diyos ay mayaman. Siya ang may-ari ng langit at lupa. Kaya niyang payamanin tayo. Lipat naman sila ng ibang tirahan. Wala pa rin pambayad. Palayas na naman. Diba? Mag-isip ang mga kapatiran doon. Nasaan yung Diyos na mayaman? Wala nga tayong sariling chapel. Wala tayong sariling, ang ating mahal na pastor, walang sasakyan. Pero hindi nagbabago ang pananampalataya ng mahal na pastor. Sabi ng mahal na pastor, sweetheart, ayaw yata ng mahal na Panginoon na maliit ang kunin natin. Palagi tayong pinapalayas. Maghanap kayo tayo ng malaki. Wala nang pambayad sa maliit. Maghanap ng malaki. Sinabihan yung mga worker, maghanap kayo ng malaki. Malaki na bahay. Ayaw yata ng mahal na Panginoon ng maliit. Hanap sila. Mahal na pastor, mayroon kami nakita. Mansion po, mahal na pastor. Yung bilyar ulit na nandyan hanggang ngayon. Mansion. Nung tinignan, magkano? Ganito po, mahal pastor. Nagtakang mahal pastor. Mura. Ang laki. Pwede pa tayong mag-extend. Magpatayo tayo ng chapel. Mura. Bakit kaya mura? Yung pala, tinirhan ng mga multo. Yung mga upuan, patumba-tumba, wala naman nakaupo. So sabi ng pastor, po pala ng mga multo to. So magpuri.
Doon tinuruan mahabang pagpupuri hanggang alas 12 ng gabi. Puri ng madaling araw hanggang alas 3 ng hapon. Tuloy-tuloy yung pagpupuri. Doon pala, nilagay ang mga anak ng Diyos dahil doon tuturuan ng Malapinoon paano pagpapalain ang gawain. Amen. So, yung dumami na, tabing-tabing na, mga sako-sako pa yon kasi wala pa namang atip yun, wala pang panggasto, sako-sako, ayun, binabato. Tuloy-tuloy pa rin. Hanggang malambot na po yung binato. Nakalagay sa cellophane. Dumi na pala ng tao yung binato. May natamaan na kapatiran. Ang baho ng katawan niya, natamaan siya. Hindi mo naman pwedeng magturo ka dahil hindi naman overnight, hindi nakikita. Pero after mga ilang araw, may namatay. Bumaho yung kanyang katawan. Nangati. Tapos baho. Sabi ng mga kapitbahay, yan kasi ang namamato. Ayun. Yun ang sinabi nila, vengeance is mine. Ang paghihiganti ay sa akin, sabi ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sa ngayon, nakaka-irritate tayo sa pandinig ng mga tao, yung ating pagpupuri, yung ating pagsamba. Pero kung wala na tayo dito, hahanapin tayo. Wala na silang mahanap. Maliban na lang kung maiwan. Magtanong yung kapitbahay, nasaan yung mga kasama mo, sis? Nasaan yung kasama mo, Brad? O, di ba? O. Pero, ang panampalataya po natin, minamahal, walang maiwan. Lahat tayo sama-sama. Everybody say, praise the Lord. Bago mangyari yung rapture, yung mga na-backslide, yung mga nanghina, tawagin sila ng mahal na Panginoon. Amen. Yung nasanay na sa online, kahit malapit lang, tawagin sila ng mahal na Panginoon. Pero, sa palagay nyo, minumahal, pagbabalik ang mahal na Panginoon, tapos yung iba nanonood lang sa online, kahit malapit lang ang bahay, kasama kayo sila sa rapture? Paano ngayon kung rapture tapos bigla kang tumalikod sa online kasi mayroon kang kinuha, pagbalik mo, bakit nawala? Bakit nawala? Wala na yung nag-preach wala pang 15 minutes Wala na. Wala ka na marinig na ingay. Yung pala. Reviewin ko nga. Pag-review, nag-rapture na pala. Di ba? Delikado talaga. Yung mapalad talaga kayo, minamahal. Kasi nandyan yung gawain, may pastoral house, may mga manggagawa, talagang siguradong may gawain. Pero yung ibang lugar, wala pa. Ang prayer natin, bago babalik ang malapi noon, lahat ng mga lugar, may gawain. Amen. O sinong gagamitin doon? Alam yung mga baguhan. Alam yung mga bago lang na save, bago lang bautisman. No. Yung mga dati nang dumadalo. Yung mga tumatayo. Yung nagpe-prayer for giving. Nagko-closing prayer. Darating yung panahon, pag marami nang gawain, kayo ang ipadala, pag-preach ka doon. Tapos sabihin naman ng kapatiran, anong i-preach ko, Brad? Bahala ng Diyos sa iyo. Basta pumunta ka na doon, mag-preach ka. Di ba? Hindi naman dito kinukontrol na ito yung bersikulo na i-preach mo, ito ang sasabihin mo. Hindi. Holy Spirit ang magbibigay sa iyo ng karunungan. Amen. Everybody say, praise the Lord. So ngayon pa lang, ihanda mo na ang sarili mo. Kasi biglaan yan. Magkaroon ng maraming maliligtas tapos may mga request. So wala natin mapadala. Sabi ko nga kanina,
Kung mayroong mga baguhan, kahit sabihin pa natin, pastor pa ng ibang mga churches, hindi mo pwedeng ipapreach yan agad. Kasi pastor na siya ng ibang churches, wala siyang alam sa Jesus Miracle Crusade. So, ang ipapreach mo yung mga matagal nang naglilingkod. Amen. Oh, yung mga matagal na naglilingkod. Ang makinig, yung mga pastor, yung mga bishop, yung mga pari, pagdating ng panahon, makinig sa iyo yan. Oh. Hindi naman sila pwedeng silang mag-preach. Iba yung alam nila. Amen. Iba yung kanilang karanasan. Marami pong nag-affiliate sa Jesus Miracle Crusade, pero iba pa rin yung kanilang preaching, minimal. Kung minsan nadadala nila yung kanilang doktrina. Mas maganda talaga yung dito ka namulat sa katotohanan, dito ka tinuruan, dito ka naging tunay na anak ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Dahil pag ikaw ay nag-preach, hindi ka umaasa sa sariling karunungan. Ikaw ay sumasandal sa karunungan na nagmumula sa mahal na Panginoon. Yung mga patotoo, di ba? Pag ang kapatiran nagpatotoo, talagang nabibless ka. Pero yung iba, may kudigo sa patotoo. Ganito. Parang hindi ka mabless. Pero yung mga by faith, basta pinapasalamatan niya ang mahal Pinoon sa mga pagpapala na nangyari sa buhay niya, nabibless ka. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pero kung aasa ka sarili mong karunungan, pagdating mo sa pulpito, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Hindi mo alam kung anong sasabihin mo. Pero kung sa Diyos ka umaasa, minimal, magpatotoo ko ngayon, luhod ka na, nanalangin ka na, Malapinon, bahala ka na, Malapinon. Pasalamatan kita. Pagtayo mo dyan, tuloy-tuloy yung pagsasalita mo. Pasalamat mo sa mahal na Panginoon. So lahat na bagay minamahal. Basta ang Diyos ang uunahin natin, tayo ay pagpapalain ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Sa 6:33, nabasa na ba yan? Sa Tagalog? Huling talata na po yan, minamahal. Dito po sa aklat ng Mateo, sa isang talata po 33, ganito po ang sinasabi. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yun. Kahit pabalik-balikin mong basahin yan, pag uwi mo sa bahay, basahin mo uli. Yung iba, yung style ng iba, mayroon silang, anong tawag nun, yung pang-color. Yung kinukoloran ba yung verse? Yung green, kumisan dilaw, kumisan pula. Oh. Mayroong disadvantage yan. Kasi pag once na kinuluran mo yan, ibig sabihin, nabasa mo na. Amen. Pag sunod bukas mo, ay nabasa ko na yan. Di ba? Nabasa ko na yan. Oh. So, hindi mo nabasahin kasi nabasa mo na. Ang Bible ko, walang color eh. Pag magbasa, parang bago ko lang nabasa. Pero nasa inyo yan, depende yan. Kung mas gusto nyo yung kinukoloran. Pero ang disadvantage kasi dyan, pag makita mo na koloran na yan, ibig sabihin, nabasa mo na. Amen. So, hindi ayaw mo nang ulitin kasi nabasa mo na. Pero mga pastor, hindi ganon. Kahit sinong tumatayo sa pulpito o may nagpatotoo, nagbabanggit ng bersikulo, sinusundan ni mga pastor yan. Tapos, pag makita na niya, basahin niya. Tapos nagtataas siya ng kamay. Praise the Lord. Hinahalikan pa ni mga pastor yung Bible. Pag nagbabasa ng mga pastor, hinahalikan pa niya. So, ganun yung kanyang paggalang sa salita ng mahal na Panginoon.
And he is a prophet of God. Kung ang propeta ng Malapinon, kompleto sa panalangin, kompleto sa ayuno, kompleto sa pagpupuri, nakikinig sa salita ng Diyos, how much more tayo? Amen. How much more tayo, minamahal? So, bawat talata, bawat bersikulo na babasahin natin, unawain po natin. So, work out your own salvation. Yung paglilingkod mo sa Malapinon. Hindi mo pwedeng isandal sa mga magulang. Ha? Total, mga magulang ko, Kristiyano naman. Sama-sama na kaming malangit yan. Hindi. Work out your own salvation with fear and trembling. Hindi ibig sabihin na ang papa mo at mama mo ay Kristiyano, automatic Kristiyano ka na rin. Kailangan mayroon kang personal relationship sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Bakit kung ang ama at ina mo ay sundalo, ang anak ba automatic sundalo na? Talagang mag-apply siya. Mag-undergo siya ng training. Amen. And then, bago siya maging sundalo. Bihira yata yung, wala talagang gano'n na papa mo, mama mo sundalo, tapos ikaw sundalo ko na rin, automatic. Hindi automatic yun. Mayroon ka talagang gagawin. May proseso yan. So, kailangan kang sumampalataya. Kailangan kang magsisi. Kailangan kang magpabautismo. Amen. Kailangan kang mabautismohan sa Espiritu Santo. Kailangan kang sumunod sa kalooban ng Malapinon, mga alituntunin. Sumunod sa kabanalan. Everybody say, praise the Lord. Magkaroon ka ng takot sa mahal na Panginoon. Kasi ang magawa lang ng parents sa'yo ay ma-advisean ka, mapalalahanan ka. Pero kung iligtas ang kaluluwa mo, Diyos lang ang makapagligtas sa'yo. Hindi ka maligtas ng parents mo. Amen. Hindi ka maligtas ng anak mo. Kung ikaw naman ay sumandal sa anak, o mainit yung anak ko Hindi. Ang Diyos lang ang makapagligtas sa atin. Nilagay tayo dito, niligtas tayo ng mahal na Panginoon. Ipagpatuloy na lang natin, minamahal. Ipagpatuloy natin. Sabi nga kanina, napakahirap na mahulog tayo sa kamay ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. So, yung iba nanghihina, nanlalamig, nasa Bible lahat yan. Sa Matthew 24:12, nakasulat yan sa 12 ng Matthew 24. Basahin nga. But when 12:24 man. 24:12. Pakibasa. Amen. Praise the Lord. Sabi nga dito ng 24:12. Pakihanda ang mga Mateo. ating instrumentalists and singers. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ang Amen. pag-ibig Praise the ng Lord. marami ay Lalamig. lalamig. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Atin na bang naramdaman yan ngayon? Na sumagana yung kasamaan? Amen? Ayun. Isa na yan yung mga gadget. Yung mga gadget ngayon, yan yung ginamit ng demonyo para palaganapin yung kasamaan. Nasa atin na yon kung paano natin gamitin yan. Kung gamitin natin yan para sumakay tayo sa kasamaan, manlamig ka. Pero kung gamitin mo yan para sa pag-share ng gospel, iinit ka sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Awitan po natin ang ating Diyos na buhay. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Lalamig ang karamihan, manlamig sa paglilingkod sa mahal na Panginoon.
So, titingnan po natin, minamahal, ang mga tao, kahit saang corner, ha? Saang okasyon, grabe na. Grabe na ang kasamaan. Marami na rin mga tao na hindi na naniniwala sa Diyos. Marami na mga Kristiyanong mainit na naglilingkod, sila ngayon ang number 1 kalaban ng gawain ng mahal na Panginoon. Pero mainit sila naglilingkod dati. Ha? Naramdaman nila dati yung pag-ibig ng mahal na Panginoon. Sila yung nagpatotoo dati sa kapangyarihan ng Diyos. Pero kumpiyansa sila. Nahulog sila sa patibong ng kaaway. At sila na ngayon ang nagsasabi, walang Diyos. Bakit? Nahulog sila sa patibong ng kaaway. Natalo sila sa dyablo. Nagkulang. No? So huwag talagang magkulang sa prayer. Huwag talagang magkulang, minamahal. Ha? Sa pagsunod sa kalooban ng malapinoon. Awitan po natin ang ating Diyos na buhay. Itaas po ang ating mga kamay, minamahal. Hallelujah, mapalad tayo na nandito sa gawain ito. Totoo ang Diyos natin. Kung hindi totoo ang Diyos natin, ay sarap na ang tulog natin ngayon. Bakit tayo magsakripisyo? May curfew pa. Pero totoo ang Diyos natin. Ayaw nating malusutan tayo ng kaaway. Hallelujah. Awitan po natin ang mahal na Panginoon, minamahal. Di ba't ang langit ay para sa mga banal? Sa katulad ko na naghahangad, na nagsusumikap, nagtitiis upang makarating. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong pawiin at ang pag-ibig mo, Jesus, sa akin. Tanging si Jesus ang siyang pag-asa ko. Ang tago mo kung magsusumikap at magtatapat sa paglilingkod. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong pawiin at ang pag-ibig mo, Jesus, sa akin. At kung ako Amen. Praise the Lord. ay nasa langit ka, anong ligaya ang nandang do'y walang iyakan. Anong saya
sa akin. Nasa ating kalagitnaan ng presensya natin, mahal na Panginoon, minamahal. Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong pawiin at ang pag-ibig mo, Jesus, sa akin at ang pag-ibig mo, Jesus, sa akin at ang pag-ibig mo, Jesus, sa akin. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Para pa sa ating mga baguhan, minamahal, mga viewers na hindi pa nyo sinuko ang buhay nyo sa mahal na Panginoon. Before it's too late, now is the day of salvation, now is the accepted time. Mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pangalawa, ang pagsisisi, talikuran ng lahat na masamang gawa, magbalik loob sa malapinoon, tanggapin ang malapinoon na inyong Panginoon tagapagligtas sa inyong mga buhay. At tanggapin nyo ang bautismo sa tubig, yan po yung pangatlo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo para mahugasan, mapatawad ang inyong mga kasalanan. At ang kaloob ng Espiritu Santo ay makamtan po nyo, minamahal. At ang pang-apat, Diyos na ang gagawa, bautismo sa Espiritu Santo. Sumur kayo sa panalangin lahat ng mga baguhan na nanonood sa ating pong live webcast. Hallelujah. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Malapit patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po itaw sa pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos at Hari na aking buhay, pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kaligtasan. Iligtas mo ko, mahal na Panginoon, sampung aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik sa iyong dakilang pangalan. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. O dakilang mahal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa lahat na tumanggap sa mahal na Pinoon, bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay, patawarin mo sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay, gawin mo silang tunay na Kristiyano, isulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kaligtasan, iligtas mo sila, O Diyos, sampungin mamahal sa buhay. In Jesus' name, I pray. Amen. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman, tayo po yung magkaisang manalangin. Hallelujah. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal ang minsan pa malapit humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamalian naman may naisip na gawala bang itim mga labi na hindi kaya ayas yung balapan patawar mo yung mga anak mahal na Pinoon sa oras to Diyos. Abutin mo ang pangailangan yung mga anak mahal na Pinoon sa patalangin namin kagalangan at minamahal na Pastor Wildy Salmeda, aking sinasaway yung dakilang pangalan in Jesus' name. Cast out demons of incurable sickness and diseases, vice problems and weapon doubts, poverty of sickness be healed in Jesus' name. Hallelujah. Problem be solved. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. Praise the Lord. Praise the Lord. At tayo po minamahal tumayo. At itaas po natin ang ating dalawang kamay. Let us jump 3 times and shout, Hallelujah. Praise the Lord 3 times. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. At tayo dumako na po sa ating announcement. Minamahal, ating pong beloved brother Leonardo